Ang munisipalidad ng Bula na matatagpuan sa Camarines Sur ay isa sa mayroong mga pinagmamalaki pagdating sa kasaysayan, tradisyon at magagandang pasyalan. Halina't alamin natin ang tunay na kasaysayan ng Bula, Camarines Sur sa isang panayam mula kay Sir Charles Quercelino, isang tourism designate officer. Tatanong lang po kami, sir, about sa historical itong Bula. Gasgas na itong question na ito sa atin eh. Yes, po. Ano ba? I-answer ko man ko. Ano gusto ang buko matuon? Matoon. Okay. Okay, with regards, what do you mean by history, etymology of name? About po sa name ng Bula. Okay. So, let's start from this, huh? So, the history of Bula comes in two different versions. So, the first version is the what we call mythology and folklore. And the second version is said to be historical account. So, hanto mo na kita mythology and folklore. And in mythology and folklore, as we all know, the mythology and folklore, amo di sa mga stories that were spoken by mouth, transferred from generations to generation. So, sa mythology and folklore ng Bula, although that's the proper writings, earlier, pre-colonial era, ako nagabot ng mga Spanish conquistadors. Ako mga Spanish conquistadors, mga soldados ng mga Espanyol. Mga mananako. And then, since kanto, o panahon, o na mga road networks, kanaklan sa mga provinces, yan lang, in transportation, is via waterways. So, meaning to say, since nahadimula ang kita two river systems, the Pawili River and the Bicol River, saan may means of transportation katong panahon ng mga early Filipinos, as well as ng mga soldados sa taga-Spain. At kuno, mga soldados na nag-explore, nagpapalakop ng teritoryo, and nagdaon po sa usad na Bilinsalog. Nagtaas ako sa Bilinsalog, and then pagtaas nila, ako sa nailing ng native Bulaen niya, ay pagkagong, Bulaen niya na nagre-restress ng kawayan. Nagre-restress ng kawayan. Pagkagong, naman labot sumag-akong, sa'yo mamaya kang malaki kamo. O di, due to the curiosity of kantong Espanyol, may kumasira. Unong lugar in their dialect, in their language. Mismo ko nung kanto. So, pagka-unga nila, unong mo yung lugar pero naka-Spanish. Espanyol. Di ba naintinan ko mag-agong? Ngayon pa pala sabi kandi. Tapos sabi man kung saan baka ngayon, nung nga kita, kung puno rin kapot-kapot na. Nagsimbag sumag-agong Bula, tamo kapot-kapot na Bula. Kaya man sa mga Espanyol, pag una, tapos unga nila, punong lugar na sinimbag sa Bula, amo na ito, nakala ito na Bula. That's the first one. And the second one, we have the real historical account. We have a book, a published book, written by Professor Danilo Herona, famous historian yan, si Danilo Herona, way back 2015. So, a local government unit ng Bula, ipag-partner kay Danilo Herona na isihon yung historical Bula. And Danilo Herona went to Spain, nagyan sa National Museum, nagyan sa National Archive, na Spain, to look for documents na makapagpapatunay na existence and foundation ka na Bula. And composition ng Bula. Bula, A View of the Past Through the Bamboo Trail. So, title pa sila, inclined na kami sa bamboo. So, geographical location we have here, land boundaries, ano na paman, maanak na niya ito, and the municipality of Bula, or the pueblo of Bula, was one of the first 4 pioneering towns. So, usad kita sa upat na unang na-establish ka pang Spanish, yung Bula, Nabua, Kipayo, and Caceres. Caceres na ganahin ng Kipayo, barangay na sanayan sa Calabanga. Our locality was established or was
received its social status April 3, 1574. And after 4 years, ang kunakasayin ka na itong pura paroko, and so dara niyang santo is si St. Mary Magdalene. Kaya na-establish ang St. Mary Magdalene Parish ang devotion katagabulag ni St. Mary Magdalene 4 years later, 1578. So, this year, we celebrated the 449th Town Foundation Anniversary ko, April 3. Kaya next year, April 3, we'll be celebrating the 450th. So, si St. Mary Magdalene man, nag-fiesta kita ko July 445. So, next year, 446. So, mas muna kita ang 4 years establishment ko town si St. Mary Magdalene. So, the origin, based on historical account, the first name of Bula was also incorporated to bamboo. So, native Bulaenos called bamboo as Bala. Kaya yung unang nga ka na itong munisipyo is Bala. Pale, tapos it changed into Palibula, and then later on, it changed into Bula. Bala, Palibula, then in Bula. You can find it in our... One of the most popular root of the name was Bala, or the bamboo splits. Long before geodetic measurements served as a major feature of geographic identity, natural and human spaces were marked out by their names, the toponym. So the entrance of the locality in history generally comes with a name, and this was true with Bula. So the name of this town, just as in most municipalities in the country, is traced to a number of origins. So one of the most popular root of the name was Bala, or bamboo splits. Plenty of bamboos used as firewood, fish traps, and other homemade craft, taken from the resilient bamboo growing ubiquitously along river banks, creeks, and streams. So a tale handed down through generations claims that the early Spaniards who came to the place found the natives. A tale handed down through generations claims that the early Spaniards who came to the place found natives busy splitting bamboos. Wanting to know the place name, the Spaniards approached the menfolk who were laboriously splitting bamboos and asked them. The natives, however, not understanding the query in the Spanish language and thinking that the foreigners were interested in what they were working on, and answered, Bala, or the split bamboos, since Bala was changed to Bula as the name of the place. That's it. Loud and clear. So, nakita po pala namin, sir, yung nandito sa labas. Ano pong event ito? Okay, i-event na mo, that's the Christmas Bazaar, Kamurawayan 2023. So, participated by the civic society organizations, mga groups, fraternities, cooperatives. 11 puan na per cluster, ang kuman po mga nag-support na office sa the LGU. And the purpose of the Kamurawayan is to showcase the products, the local products of our municipality. So, ang gusto mga Tagala Victoria, ang tinda ng Indol, ang gusto ng Sangkaka, ang gusto ng bugas at sarpsi, ang mga pagkaon, and other native products. And the construction of the kubos dapat must be made dominantly out of bamboo. And ito po naman, to promote the usage of bamboo. Kasi bamboo, all varieties of bamboo can be used. Mga balubal, bamboos can be used sa pagkukonstruct. Although, not as durable as the hardwoods, still, bamboos can stand. Every December po ba siya ginaganap ang Kamurawayan? Actually, this is the first time that we have Kamurawayan 2023. And we had our grand lighting ceremony last December 1. Sinabayan ko ulat sa bayan ni Mayor. And we have every week and night ako kami concert sa mini concert. So ang kumain ang Hawaii nagsustroll ang mga tao itong mga display na mo. Pwede mag-inom-inom sabi, pwede mag-iling-iling, kung nagkakakanta, pwede man sila mag-jam ng makikanta. Sa
Kana mo, konsierto sa munisipyo. Very Mga local, baka ako mga bisong taga-Palasong na pwede magkanta, can invite there. So, nag-invite kami. Tsaka Friday, ako naman naka-light up ng mga kanta. So, we're looking forward sa dakol pang may kanta. Abot na yung December 20th. Bukod po dyan, sir, meron pa po ba kayong ibang pa-events or para ma-treasure pa po lalo yung bamboo dito sa Bula? Okay, bukod sa event, but we have a common service facility. So, ano yung common service facility? So, owned and managed yan kada local government unit in partnership with DTI ata sa Barangay Pawili sa Sitio Badasi at kita sa Factory in Bamboo. We have there the Bulak Masarig Engineered Bamboo. So, nagigibo sa yung mga isaw na yung mga stands. At yung mga stand na ito, galing yan sa ito sa nagigibo. Mga ulaan, office tables and office chairs. They can make it ito mga trophies, ito na, they made that. Trophies, medals, name what you want that they will make it. Oh, very. Ito pong mga paintings dito, sir, saan po sila galing? Okay, these paintings, so painted by our young students. So sa pa-contest kaya Adikana God Focal Point System last 2021. So the theme is women empowerment. So adi mga paintings na nagpa-contest kami ko April. Tapos theme na mo is mga local tourist spot destination. So ato we have kita mo. We have here the local government unit ng Bula, the Kinalabasahan Cave at Barangay Kinalabasahan. We have the Gabaldon Building at Bula Central School. Thank you. Thank you po. We have the Nadalata Falls. At Toy, we have the St. Mary Magdalene Parish and the St. Vincent Ferrer Atumba. Ito po mga paintings na to, sir, for collections lang po talaga sila. That's for collections, di naman pinakabakal because San building mo yung nakulok, San building mo nakulok sa Tuloyo. That's the BOB building, sa third floor kan, Abu Kami Museum. We have museum and we have library. So sa museum kaya, di mo masyadong established, kaya for the meantime, kami yan nag-aalaga itong mga paintings na ito. Since na kami ba sa mga but sooner or later, yung transfer na also for educational purposes. Thank you very much po, sir, sa time. Matapos ang pagkikipanayam namin kay Sir Charles, ay sunod naman namin binisita ang St. Mary Magdalene Parish Church kung saan tinuturing ito na isa sa pinakamatandang simbahan dito sa Bula. At dahil sa nakakapagod na paglilibot ay hindi na namin pinalampas ang isa sa pinakabagong atraksyon ngayon dito sa Bula, ang Palmeda Building kung saan ito ay maaaring tingnan bilang mini park. Dahil mayroong mga maliliit na restaurant dito sa Palmeda Building ay hindi na namin pinalampas tikman ang dalawa sa pinaka-mura at affordable para sa mga kabataan. Ito ang Barsilog at ang Pakpak ni Beshi. At dahil palaging binabalik-balikan ng mga customer ang Pakpak ni Beshi at 2 beses na rin itong naipromote sa 2 Facebook page, ay talaga namang hindi na namin pinalampas ang pagkakataon na makausap ang isa sa mga tauhan dito sa Pakpak ni Beshi. Alamin natin kung paano nila ipinapatakbo ang kanilang negosyo. Kailan po nag-start itong Pakpak ni Beshi na
business. Nung start na di ay Sino po yung nag-aisip ng idea about sa pakpak na dash? Nakaisip niya pa kay best friend ko. Kasi engineer niya si functional accountant niya. Kasama na si Robert. So, meron nagpapa-franchise po ba sila or dito pa lang po yung Ito pa lang, pinaka-main. Bakit po dito sa Palmeda yung naisipan mo? Kasi po, nagiging sila namin na. Ito na rin engineer. Ano po yung mga Tinitinda dito po sa Papakinesh. Yung bestseller ay ang bestseller ay teriyaki, palog. Parang lahat naman nag-sell na sa tapos may bago menu kami mga silubins, tapos mga flavor. ano po yung yung oras na dinagsa talaga yung Papakinesh? Alas 10, kasi minsan, depende sa tao. Pero pinaka-madami is speaker, magaling. Tapos yung karamihan ba students dahil Minsan, student, kasi minsan yung mga so nakita po namin na na-picture yung itong story niyo po sa isang page. So, gaano po siya nakatulong dito sa business din para mas makilala si Papakinesh? nakatulong ito kasi maraming mga taga-ibang lugar na pumunta dito, gusto matikman yung mga bagong mga namin, masasarap na masasarap na flavor, kaya nakakatulong. Tapos mga FB page. Ilang ilang page na po yung nakapag-able to promote? Sa ngayon, dalawa. May sarili naman itong page. Paano niyo po i-promote yung page na? Sure? Yes po. Hello! Kung gusto niyo po makatikin ng pakpak na dish, punta lang kayo dito sa Palmeda. Palmeda Building dito sa Bula. Ayan. Dahil natin si Papakinesh. Pakpak kayo. Yes. Siguro dinadayo po talaga yung ate kasi itong layout. Yes! Pinagdaan, pinaggastusan, pinag-isipan ng mabuti. Sana maging successful sa Papakinesh. Thank you. Salamat po ate. Thank you. Sinulit na nga ng aming grupo ang paglilibot sa Bula at pinuntahan naman nila MJ, Glyzel at Angela ang isa sa pinakadinadaryong park dito sa Bula na matatagpuan sa Panoy Puyan, Bula, Camarines Sur. Ito ang Tanawan Community Eco Park. Siyempre hindi na pinalampas ng ating explorer na si MJ na makakuha ng mga gandang larawan sa lugar na ito. Tingnan nyo naman, napakaganda talaga. Siyempre, hindi namin pinalampas na puntahan ang Nalalata Falls na talaga namang dinarayo tuwing summer. Kahit hindi nga summer, dinarayo pa rin. Photos na Instagrammable ba ang hanap mo? Pwedeng-pwede yan sa Nalalata Falls. Tingnan nyo naman ang mga kuhang larawan ni MJ na talaga namang pak na pak sa ganda. O be, sino ka dyan? Kahit nakauwi na kami ay syempre hindi namin pinalampas na ipakita sa inyo ang ganda ng nag-iisang St. Joseph Parish Church na matatagpuan sa aming barangay, which is Barangay Palsong. Sa paglilibot nga nila MJ ay nakunan nila ang ilan sa mga batang masayang naglalaro sa tapat ng simbahan.
Tahanan rin ang St. Joseph Parish Church ng iba't ibang mga replika ng santo. Gaya na lamang ni na Mother Teresa, Mama Mary, Inang Antipolo, Padre Pio, Peña Francia, Black Nazarene, Mama Mary, at marami pang iba. At syempre, hindi mawawala si St. Joseph. Talaga namang mayroong ipagmamalaki ang aming munisipalidad sa Bula. Kaya kung kayo rin ay bibisita rito, subukan niyo ring bisitahin ang ilan sa mga tanawin at mga atraksyon na matatagpuan sa aming lugar. Hanggang sa muli!